narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus. "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nanggilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? At kagaya ng nasabi ko po kanina, tayo po ay nagdiriwang ngayon ng kapistahan ng isang kilalang santa sa makabagong panahon natin. Actually, hindi pa po siya namamatay, tinatawag na siya noong buhay na santo. The living saint. At yan ay walang iba kundi si Santa Teresa ng Calcutta, India, na mas kilala sa tawag na Mother Teresa. Siya po ang nagtatag ng Missionaries of Charity. Ito po yung mga madre dito sa Maynila, doon po sa may Tayuman. Nandoon sila, saka sa Delpan. Sila yung mga madreng nakakulay puti na may kulay blue ang laylayan ng damit nila. Si Mother Teresa po ay hindi naman talagang taga-India. Ilang kaalaman tungkol sa kanya. Siya ay taga-Albania. Noong 1910, siya ay pinanganak, August 26. Mula sa Albania, siya po ay nagpunta sa India para mag-aral ng pagmamadre. Una siyang pumasok sa Loreto Sisters. Pero noong 1948, itinatag niya ang Missionaries of Charity. Paano nangyari? Isang araw, siya ay pupunta sa isang retreat. Nung siya ay sasakay na ng tren, nakakita siya doon sa Calcutta, India, ang pinakamahirap na lugar sa India. Noon, hindi ko alam ngayon. May isang lalaki doong namamalimos. Butot balat. Ang sabi sa kanya, nauuhaw ako. Wala naman ho siyang maibigay. Sumakay siya ng tren at habang siya ay nasa tren papuntang retreat,
umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Nakikita niya yung mukha ng lalaking nagsasabing, nauuhaw ako. At pagbalik niya ng Loreto Sisters, doon niya natanggap ang inspirasyon. Walang iba, yung lalaking yon ay ang mukha ni Kristo na nakita ni Mother Teresa. Kaya lumabas siya ng Loreto Sisters, 1948, itinatag niya ang Missionaries of Charity. Sila ay naglilingkod sa tinatawag nating poorest of the poor, ang pinakamahirap sa mahihirap. Si Mother Teresa ho, kung titignan natin, maliit na babae, kulubot ang mukha, deformed na nga yung mga daliri niya sa paa dahil araw-araw nag-iikot sila. Pero siya ay kinala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao noon sa mundo. Most powerful, influential people of the year. Anong kapangyarihan ang meron si Mother Teresa? Hindi ito kapangyarihang nakabatay sa kanyang katalinuhan lamang, although siya ay teacher. Hindi ito batay sa kayamanang alam ng mundo. Pera. Kaya nga kanina, ang Quiapo Church po, meron din tayong apostolate para sa mga vendors. Meron tayong First Tuesday with the vendors. Pero bago sila kumain at bigyan ng simpleng ayuda, meron kaming maikling katesismo. Ipinapaalala na ang karangalan ng isang buhay ay hindi laging nakasalalay sa kayamanan ng mundo. Kahit na naririnig natin ito, kahit na sinasabing ito na ang totoo, ang buhay hindi laging pera-pera lang. It is not always money matters. Manner matters. Sa huli, sa ugali pa rin tayo magkakatalo-talo. Sa huli, sa paraan ng pamumuhay pa rin tayo kikilalaning makapangyarihang tao. Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, tinatanong si Kristo, bakit pag nagsasalita ka, para kang isang taong may kapangyarihan? And true enough, yung isang taong inaalihan ng demonyo, isa lang ang sinabi ni Kristo, lumayas ka sa kanya at sumunod ang demonyo. Sabi ng mga tao, para namang napakamakapangyarihan ng salita ng taong ito. Well, sa totoo po, hindi lang naman po sa salita makapangyarihan si Kristo. Paano pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili sa mga tao? Hindi sa kapangyarihan lamang ng salita, higit sa lahat sa kapangyarihan ng kanyang mabuting ginagawa. There is power in goodness. Ang tunay na kapangyarihan nasa iyong kabutihan, kaya walang taong walang kapangyarihan dahil bawat tao nilikha ng Diyos ng mabuti at may kabutihan. Kung titignan mo ang buhay ng iba ayon sa basihan ng mundo at ng tao, sasabihin mo, Father, hindi totoo yan. Anong kapangyarihan ang sinasabi mo? Ni wala nga kaming pambili, pambayad. Napakalayo naman ang buhay nila sa buhay namin. Kung araw-araw mabubuhay tayo sa salita lang ng salita, kumpara ka lang ng kumpara, reklamo ka lang ng reklamo, hinding-hindi mo makikita ang kapangyarihang taglay mo. Kapangyarihan ang kabutihan. Minsan po, doon sa dati kong parokya, meron po kaming Mass for the Sick. Tuwing unang Sabado, meron kaming Mass for the Sick. Meron akong parishioner, sabi ko sa kanya, alam mo, sa first Saturday, umattend ka, may Mass for the Sick. Sabi niya, ay, hindi healing Mass. Sabi ko, Mass for the Sick. Ay, hindi nga healing Mass. Sabi ko, ano ka ba? Misa nga para sa mga may sakit. Tapos sabi niya, sino magmimisa? Sabi ko, ako. Sabi niya sa akin, bakit? Healing priest ka ba? Sabi ko, wow. Sabi niya, hindi. Healing priest. Sabi ko, ano ka ba? Misa nga para sa mga may sakit. Tapos sabi niya, sino magmimisa? Sabi ko, ako. Sabi niya sa akin, bakit? Healing priest ka ba? Sabi ko, wow. Sabi niya sa akin, bakit? Healing priest ka ba?
Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito, nang maniwala ito. Huwag niyong kalilimutan. Every Mass is a healing Mass. Sa bawat pagdiriwang ng misa, pwede kang gumaling at mailigtas. That is the power of the Eucharist. Ang kapangyarihan, hindi galing sa sino mang tao lang. Ang kapangyarihan ay manggagaling pa rin sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, kagaya ni Saint Mother Teresa ng Calcutta, huwag tayong matakot at madamot na ibigay ang sarili nating kabutihan. Yan ang pinakamahalagang bagay na kayang gawin at ibigay ng isang tao. Hindi lang talino, hindi lang pera mo, hindi lang posisyon mo. Ang kabutihan mo, ang tunay na kapangyarihan mo. Sabi ni Saint Mother Teresa, do ordinary things with extraordinary love. Paggawa ng ordinaryong bagay ng may dakilang pag-ibig na binibigay. Kabutihan ang ating tunay na kapangyarihan.